We are ambassadors for Christ. Ano ang gawain ng ambassador? To reconcile man to God. Kaya tayo ay tinawag na ambassador. Ano ba ang ambassador when it comes to every nation? In every nation, there are representatives to other nations. They are called what? Ambassadors. Believers are also ambassadors of the kingdom of God and representatives of the Lord Jesus Christ to this world. Bakit may Bible Club? Ang mga yapis, ang mga professional, ambassador yan sa kanilang mga companies. Bakit may campus ministry? Kayo mga estudyante, pagpasok yun sa school, hindi lang para mag-aral kayo, ambassador ko yun ng Panginoon dyan. You ought to be a witness there. In chapter 20 of the book of Acts, we're going to read one verse. In verse number 21, it says, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. In Acts chapter 2, and verse number 36, it says, therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Heavenly Father, we're just so glad tonight that your people can come together around your word, that we as your people, Father God, not only would worship you in spirit and in truth, but we could be able to study your word tonight. I'd like to ask, Lord, that your Holy Spirit will give the understanding of your word tonight, that you would use me only to speak of your word, to be a voice, O God, to be someone that carries the light of the gospel of the Lord Jesus Christ to others. Thank you, Father God, so much for everything that you've done. For this we pray in Jesus' name and for his sake alone. Amen and amen. You may be seated. I have decided that as we start the A2R tonight, later on after the service, I'm going to ask the preachers to come over here as we pray for these tracts and this New Testaments and Bible that we would like to give out to people. I would like to know Christ as their Savior. But tonight, I would like to use this handbook for new believers that our teachers are teaching the new disciples class, of which many of you have not been there. I'm going to get the messages here one by one, and once again, preach to you about what it says here. There are 10 messages here that I wrote. This handbook of new believers was printed in 2020. This was copyrighted by the Metropolitan Bible Baptist Church Publishing House Ministry Incorporated on 2020. This is a 2020 edition, and we have not any more printed another one for 2025. I can see here that it was still Jody Alansalon that gave the introduction to this booklet. So tonight, I just want to go through it, and later on, every Sunday,
afternoon, I will be preaching on some of these lessons. This morning, we already talked about assurance and security. When the new members join the new disciples class, they are given this. Am I right? We ought to print this. You ought to give this because there is a name and signature here as a pledge of support, faithfulness, and loyalty. And everyone must sign one. So, we're going to print this again, and you're not going to get this for free. You're going to pay this. And when you have this copy, you're going to put your name there and your signature and the date. I will not get that from you, but you're going to keep it in your own bookshelves. And once in a while, you look at this. This is your pledge of support, faithfulness, and loyalty. I'd like to read it again to you. The pledge. I do solemnly pledge my wholehearted commitment to my church family, the Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, and do hereby promise to support all our ministries and undertakings and give my financial resources for the furtherance of God's work and His kingdom and the propagation of the gospel of the Lord Jesus Christ. As a member of the MBBE, I promise before the Lord to be faithful, to attend all worship services, gatherings, and meetings every time the ecclesia's doors are open, and where I could actively get involved in and make use of whatever talents, skills, and abilities God has given me. Likewise, I pledge my loyalty to my senior beloved pastor, Dr. Ben M. Abante Jr., committing myself to constantly uphold him, his daily needs, and his family in prayer, and to vigorously support his vision and dreams for the MBBE, and for whatever undertaking he would initiate for the growth of my ecclesia. All members should have this. And you're going to sign this. Any member that would not sign this, it means that he does not support the ministry of the MBBE. And therefore, you will not be a part of this. And so tonight, I would like you to listen very attentively, because I know that if you heard this, you have heard this a long time ago. Or you have not heard this yet. Or you have forgotten it. And I would like to start with lesson 4 of this booklet. The title of lesson 4 is Christ as the Lord of my life. Do you believe that? Is He? Is He? Okay. Christ as the Lord of my life. When the Apostle Paul told us to call upon His name, he says, you call upon the name of the Lord. In Romans chapter 10 and verse number 13.
Anong sabi doon? Ang sabi sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of who? The Lord shall be saved. Now, it is not necessary for you to receive Christ to be your Lord, but it was necessary for you to receive Christ to be your Savior. That's the most important thing. Because the Lordship of Jesus Christ is a day-to-day affair. There are times in our lives, several days sa mga buhay natin. In reality, Jesus is not Lord. May mga araw sa buhay natin na ang Panginoon natin ang mundo. Ang Panginoon natin ang sarili natin. Ang Panginoon natin yung karir natin. Ang Panginoon natin yung negosyo natin. Ang Panginoon natin yung pera natin. Hindi talaga ang Panginoon. Di ba? Kaya sinabi ko sa inyo, ang Panginoon bilang Panginoon ng buhay natin is what? Is a day-to-day affair. Oo. Sa araw-araw ng buhay natin, ay ginagawa natin siyang Panginoon. Now, pag ginawa mong Panginoon ang buhay mo, ang Panginoon sa buhay mo, ang ibig sabihin niyan, susunod ka sa lahat ng sinasabi ng Panginoon mo. Amen ba? Pag hindi mo ka sumunod sa Kanya, hindi mo siya Panginoon. Maaaring tagapagligtas mo, pero hindi mo siya Panginoon. So iba, yung posisyon ng Panginoon siya ng buhay mo at tagapagligtas ng buhay mo. You receive the Lord Jesus Christ as your Savior once and for all. Yan ang sabi sa awitin natin kanina. Once for all. O sinner received it. Di ba? Nakalagay sa awitin. Oh. Pero, ang pagiging Panginoon ni Jesus sa puso mo, ay dapat nakikita sa pang-araw-araw na buhay natin. We always say this. Any believer of the Lord, dapat niligtas niya tayo sa idolatry. Di ba? We do not believe anymore on idolatry. Sabihin, nung ikaw ay Catholic nung araw, humahalik ka sa mga imahen. Nagpipray ka sa mga imahen. Hindi na ngayon. Yun ang alam nating idol. Pero even believers of the Lord can be guilty of idolatry. How? Anything or anyone that goes between you and God is your idol. Narinig niyo sinabi ko? Anything. Ano yung anything? Career, studies, family, husband or wife, di ba? Negosyo, whatever it is. If it goes between you and God, that becomes your idol. Yan ang sinasamba mo. Kaya, kinakailangan, mag-ingat tayo dito. Naunawaan niyo ba ako? Mag-ingat tayo kasi baka hindi mo alam, pinapaalam ko na sa inyo. And I would like you to know this. Sinabi ko kanina to. The Lord keeps a record of everything you do for the purpose of rewards. I told you before, marami tayong CPA dito, di ba? Certified Public Accountant. The Lord is a CPA, Certified Perfect Accountant. Ngayon, ano nakalagay sa 2 Corinthians 5? Di ba?
Saan yun? Yan, 5:10. Ang sabi? Tanong. Kasama ba kayong lahat sa we? Kasama kayo? Sigurado, ha? Di mo pwedeng basahin niya for we, hindi ka naman kasama ron sa we. Di ba? We must what? Must all. Tignan nyo, ha? We must all. Lahat. Appear before what? The judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Nakarecord yan. Nakalagay sa Bible, jot and tittle. Saan nakalagay yun? Tingnan nyo. Sa inyong tawag doon, concordance. Matthew 5:18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Ano yung one jot and tittle? Have you read this? Okay. Ibig sabihin, God keeps a record. Naka-record. Kung yung mga unsaved, kanina binasa ko sa inyo sa Revelation, di ba? Ang Panginoon, mayroong mga libro mga aklat. Saan sa Revelation? 20? Di ba? Kayo ng umaga, binasa ko sa inyo. Revelation chapter what? 20 and verse 12. Tignan mo, ha? And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were what? Open. Another book was open. Ano yun? Book of life. Yun ang aklat natin. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their work. Tignan nyo, ha? Explain ko lang sa inyo. The dead. Sino yung dead? May hindi ligtas. Patay yun Patay yun physically, patay spiritually. Patay eternally. Dead. Nakikita nyo, may mga aklat yan. At sila ay hahatulan ng Diyos kung ano ang nakalagay doon, nakasulat doon sa mga aklat na yan. According to their works. Naintindihan nyo na? Ha? Naunawaan nyo? Alright, now look. Tignan nyo maigi, ha? Merong level ng punishment at dagat-dagatang apoy. Hindi ibig sabihin na lahat kayo na nagkasala ay pare-pareho ang punishment nyo. Hindi. Iba yung level ng murderers, iba yung level ng rapists, iba yung level ng mga corrupt, ng mga opisyal ng bayan. Ibang level nun. Saan nakukuha yung level na yan? Diyan. Now, walang tinuturo sa atin sa Bible na may level din. May level din ang mga anak ng Diyos sa langit. As far as I'm concerned, wala ako nakikita. As in wala. So, ibig sabihin yan, pagkatapos ng judgment seat of Christ, tatanggalin na ng Panginoon yung memorya mo, wala na lahat yung mga bagay na yan, at nasa langit tayo pare-pareho, okay? Hindi na binibina ng Panginoon, o ikaw, mas malaki ang mansion mo, kasi mas naglingkod ka sa akin, mas maliit yun sa'yo. Wala nang ganun Pare-pareho na Diba? Pero, yung panahon na ikaw ay nahatulan ng Diyos sa judgment seat, para ka matutunaw niyan. Papahiya ka Oo. Bakit? Milyong-milyong tao nandun Isi-single out ka ng Diyos Para ka matutunaw.
Akala mo ba, ganun-ganun lang yon? Kaya sinabi ko sa inyo, hindi na baling mapahiya ako dito. Huwag lang akong mapahiya ng 1 minuto sa harapan ng Diyos. Ngayon, huwag niyong pansinin itong sinasabi ko sa inyo, fine with me. Fine with me. Tinan mo na lang, pagdating mo sa langit, kung pupunta ka ng langit. Naunawaan niyo ba? Na hindi tayo naniniwala na pupunta ka ng langit dahil lang sa mabuting gawa mo. Hindi. Tayong lahat, pupunta ng langit dahil lang sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos na yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero sabihin ko sa inyo ito, at wina-warningan ko na kayong lahat. Huwag kang maglingkod. Sabihin mo lang sa tao, save naman ako eh. Punta ako ng langit eh. Nag-aaten naman ako ng church linggo-linggo eh. Yun lang, sabihin mo. Kasi alam nyo, ang anak, hindi na kinakailang utusan yan para umuwi ng bahay eh. Tama, mali. Automatic yan, uwi ng bahay yan eh. Bakit? Bahay niya yun eh. Hello? Tama? Alam nga namang utusan ko pa yung mga anak ko, umuwi ka ng bahay mamaya. Hindi eh, uuwi yan eh. Bahay niya yun eh. Ganon din ang bahay ng Panginoon. Hindi ka na kinakalang utusan pa para pumunta rito eh. Naunawaan niyo ba ako? Magiging faithful ka. Pero hindi ibig sabihin faithful ka, soul winner ka. Hindi ibig sabihin faithful ka, giver ka. Hindi sabihin faithful ka, nag-share ka ng gospel. Hindi ibig sabihin faithful ka, nagdi-disciple ka. Bakit? That is serving God. Being faithful is not serving God. Naunawaan niyo ba ako? For example, umuwi ka ng bahay mo araw-araw, gabi-gabi. Anong ginagawa mo sa bahay mo? Kumakain ka lang, natutulog ka, wala kang ginagawa. Hello? May mga ganyang bata, di ba? Uwi. Pagod ako sa labas, nag-aaral ako eh. Hindi. Meron ka pa yung tungkulin sa bahay mo eh. Number 1, hindi mo pinaglalaba ang magulang mo. Hindi mo inuutos ang mambalansya ang nanay mo. Hindi mo alila ang nanay mo. Nanay mo yan. At kahit kailan, kung mahal mo yung nanay mo, huwag mo siyang alilain. Hindi balon ng pera ang tatay mo. Tatay mo yan. Iniibig mo ang tatay mo, hindi sapagkat binibigyan kita ng pantuition. Iniibig mo ang tatay mo, dapat tatay mo yan. Naunawaan niyo ba ako? Ngayon, kung hindi niya ginagawa ang tungkulin niya, walang kwenta ang tatay yan. Pero ikaw, bilang anak, gawin mo yung tungkulin mo. Anak ka eh. Ganon din sa tahanan ng Panginoon. Tahanan ng Panginoon to eh. Tama? Member ka na Ecclesia. Ang Ecclesia, kalipunan yan. Kalipunan ng mga member dito yan. So anong dapat mong gawin sa bahay nyo? Ito magiging ko sa inyo. Prangka. Patabain ka lang ba sa bahay mo? Ano ka, baboy? Pinabayaan ka lang nung tatay mo. Sige, ganyan ka lang. Pinabayaan ka? Pwede ka bang kainin? Hindi ka naman pwedeng kainin eh. Hindi ka patabain. Correct. Naunawaan niyo ba ako? May trabaho ka. Gawin mo ang trabaho mo. At sabihin ko sa inyo, kung yan, ginagawa mo sa bahay mo, natamad ka, huwag mong gagawin dito. Tahanan ng Panginoon to. Naunawaan niyo ba ako? Ang iba sa inyo, nag-a-attend lang dito eh. Wala naman kayong ginagawa talaga eh.
Nakikinig ka ba? Nakikinig ka? Hindi ka naman nakikinig eh. Napapakinggan mo. Iba yung napapakinggan, iba yung nakikinig. Marunong ka ba ng Tagalog? Marunong ka ng Pilipino? Di ba? Iba yung naririnig, iba yung pinapakinggan. Yung pinapakinggan, ginagawa mo. Yung narinig mo, hindi mo ginagawa eh. Tama, mali. Ang iba sa inyo, narinig nyo lang ako. At kapag narinig nyo ako, hindi nyo gagawin to. Pagkatapos ng service na ito, uwi ka na eh. O, anong sabihin mo? Nakapagsimba na ako eh. Tapos na tungkulin ko eh. Hello? 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 Wrong number. Wrong number ka. Di ba? Tapos na yung tungkulin ko. Nakapag-attend na ako. Naupo na ako dyan. Nakita na ako ni pastor. Hindi na niya masasabing absent ako eh. Di ba? O ito, mag-absent ka na lang. Kaysa asarin mo ako dito, nandiyan ka, nakaupo ka, wala ka namang ginagawa. Di ba? Tama ba ako? Ngayon, pinakinggan mo ako ngayon, nakinig ka, nag-absent ka. Sino ngayon ang masama? Ako o ikaw? Sino ang walang reward? Ako o ikaw? Makinig ka. Total, si pastor, sabi niya, huwag na ako mag-attend dahil nakikinig. Kung totoo naman, di huwag na. Pupunta-punta ka ba dito? Hindi ka man nakikinig. Hello? Tama ba ako? So, isipin mo maigi. Nandito ka ba? Para ano? Para ano? Para makapaglingkod ka sa Panginoon? O para sabihin mo lang sa akin, andyan ako ha? Nakatyan ako ha? Nagawa ko na gusto kong gawin ha? Uwi na ako. Pagkatapos niya nakalimutan mo na eh. Di ba? Look, huwag niyong gagawing tanga ang pastor niyo. Pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong nag-iisip. Di ba? Ikaw, for example, executive ka na isang kumpanya. Hindi ba? Hindi ka man natutuwa sa lahat ng empleyado mo? Tama, mali? Meron din dito eh. Handaan nyo. Ako, ginagawa ko itong mga bagay na ito sapagkat may concern ako sa bawat isa. Gusto ko na haharap tayo sa Panginoon na matutuwa ako sa iyo. Haharap ka sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done, my good and faithful servant. Enter thou. Tignan nyo Tignan nyo yung salitang yan. Di ba? Hindi tayo naligtas. We are not saved because of good works. We are saved because of the grace of God. We are saved because of the sacrifice of Jesus Christ. Yet, what did Christ say? Doon sa mga pumapasok ng langit, ang sasabi niya, well done, my good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Tanong, papasok ka na langit, di ba? Marinig mo ba yan? Marinig mo? Ha? Kayo mga magulang, kahit na mahal mo mga anak mo, pag yung anak mo isa, sutil yan at hindi gumagawa ng dapat niyang gawin niya, maaasar ka eh. Tama? Kahit mahal mo yan. Pagpasok sa bahay niyan, kusina kagad na pinupuntahan niyan.
Kakain yan. Maghuhugas mo ng pinggan yan? Hindi. Ibigay lang doon. Bakit? May katulong kami. Pambira. Katulong mo na yan, inaalila mo pa. Maging concern mo naman. Di ba? Sa bahay namin, hindi katulong yan eh. Kasama sa pamilya yan eh. Naunawaan niyo ba ako? Iba sa inyo. Kama na ang naalala. Tulog ka na. May pasok pa ako bukas oh. Di ba? Nung bata pa ako, sinabi ng tatay ko, pag hindi kayo gising ng alas 6 ng umaga, ang gigising sa inyo, tubig na malamig. Basa ang kama nyo, lalaban nyo yan. Pag wala ka pa sa bahay ng alas 6 ng gabi, pagdating mo, gulpi ang abot mo. Sumusunod kami. Yun ang utos niya, di ba? Pero kayo mga kabataan ngayon, wala na kayo niyan. Pinabagay ba ng mga magulang niyo yan? Hindi. Nakakaawa naman paluin yung patabain kong guya eh. So nakikita niyo, the Lord Jesus came not only to be our Savior, to redeem us from sin, to take away the penalty of our sin, but He also came to be our Lord. And if you say that He came to be our Lord, then we ought to be obedient subjects, correct? Yun ang nakalagay sa Matthew 6:33. Kung gusto mong pagpalain ka, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. In-explain ko sa inyo, ibig sabihin niya, di ba? You are in God's kingdom. You are the son of a king, correct? And being in God's kingdom, you are a subject of that kingdom. Being a subject of that kingdom, your first duty is to obey. Hello? Because you're a subject, you ought to obey. And then it says, and His righteousness. Ang ibig sabihin niyan, you ought to live right. Mabuhay ka ng tama. Pag nagawa mo yan, all these things shall be added unto you. All these things. Ayan, mga bagay na material yan eh. Added, ang mga bagay na material, added blessings lang yan eh. Oo. Sabihin niyo sa akin, bakit yung mga unsaved dyan, yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, yung mayaman, pinagpapala din. Oo, totoo yun, pinagpapala. Ang tanong ganito, sino nagpapala? So you see, nakikita nyo rito, dumating ang Panginoon sa atin, dumating ang Panginoong Jesucristo upang maging Panginoon natin. Hindi mo lang pwedeng sabihin, Panginoong Jesucristo, hindi mo naman siya Panginoon. Di ba? And if you have put your trust in Him, then you will obey Him as the Lord of your life. And being Lord, unang-una sinabi ko dito, He becomes our advocate when we fall into sin. Can you imagine being Lord, Nagiging advocate siya. Hindi ba yung tatay mo? Kapag nagkasala ka o nagkamali ka, sa harapan niya, papaluin ka. Pero pag binagbintangan
ang anak ko, ipagtatanggol ko yung anak ko. Tama. Kahit mali yan, anak ko yan eh. Pag mali siya, disipinahin ko yan. Pero sa harapan ng mga tao nagsasabi ng masama sa kanya, ipagtatanggol. Alam nga namang sabihin nung mga, hindi ko naman kamag-anak yan. Sabihin, ay anak mo, luko-luko yan eh. Talagang luko-luko yan. Ganun ba? Advocate, The Lord becomes your advocate. Siya ang tagapagtanggol mo eh. Amen ba? Gusto mo ba yan? Ano pa? Siya ang protector mo in times of danger. He protects you. Siya ang nag-a-assign ng guardian angel para sa iyo. Ang bawat anak ng Diyos, may kasamang anghel yan na hindi mo nakikita. Naunawaan niyo ba mo? Baka hindi mo alam kung sa lahat ng pagkakataon, dapat na-disgrasya ka na. Pero andyan ang guardian angel mo eh. Anong ginagawa ng guardian angel mo? Niligtas ka eh. Hindi mo alam yan. Pero nandyan yan. Yung mga hindi saved, naniniwala sa guardian angel eh. Tayo pa kaya? Di ba? Nakalagay dito, hindi lamang advocate, hindi lamang protector, comforter. Comforter in times of distress and sorrows. Comforter. In times of distress and sorrows. That our God is a God of comfort. Di ba? Ano pa nakalagay? Counselor. Siya, counselor natin. Ano pa nakalagay? Deliverer. He is all in all for every believer. All in all for every believer. Ang sabi ko dito, aren't you glad that you have all these benefits? Aren't you? So if you're glad, you have these benefits and privileges as a child of God. So what are you doing? So, ano sinabi ko dito? Alam nyo, itong libro to, pagbabasahin mo, napakabait ko dito, di ba? Aren't you glad that you have all these benefits and privileges as a child of God? I believe you are. So let Jesus be the Lord of your life. Bait ko dito, di ba? Makinig ka. Now, ang tanong ito, what does Jesus Christ as Lord means to a believer? So you might ask this question, I am saved. Isn't the Lord Jesus my Lord already? Yes. But Jesus has a purpose of saving you, and His Lordship does not end in your salvation alone. He wanted to use you more in this life for His purpose and glory. That's why He is your Lord. Kung hindi ka niya magagamit, anong kwenta ng pagkakaligtas mo? Hello? Kung hindi ka magpapagamit sa Panginoong Jesucristo, anong kwenta ng pagkakaligtas mo? May kwenta ba? Usong-uso ngayon yung may resibo ka? Di ba? Meron ka resibo? Na paglilingkod mo? Pag binanggit nating Jesus as Lord, ibig sabihin niyan, He is our ruler, He is our master, He is the one that has the power and the authority over us.
Di ba? He is the master above all. Ayan. So lordship means, therefore, what? That Christ has what? The preeminence in your life. Nakalagay sa Colossians, correct? Colossians chapter 1. Di ba? Or chapter 3 yan. That Jesus must be preeminent sa buhay natin. Saan yun? Oh, Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. O ito, Savior lang ba ang Panginoon? Savior lang? Siya ang puno ng eklesiyang ito. Hindi ako. Lahat tayo nasa ilalim niya. Naunawaan niyo ba yan? Oo. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things, sa lahat ng bagay, ang sabi He might have the preeminence. Anong ibig sabihin ng preeminence? Preeminence. Anong ibig sabihin ng preeminence? Siya ang nauuna. Alright? Siya ang authority ng buhay mo. Yan ang ibig sabihin ng pre-eminence. Ano kalagay sa Greek? Sa Greek po, ang word ay proteo, meaning to be first in rank. See? Siya ang una. Pre-eminence. Oh, merong mga bagay na dapat mong gawin, di ba? Nakalagay na yan. O, ito yung number 2. Ito yung number 3. Dapat number 1 ng Panginoon. Sa lahat ng bagay. Tama? Dapat number 1 siya. Dapat sa lahat ng iyong desisyon, siya muna ang pinapakinggan mo. Lord, ito po ang decision ko Okay ho ba sa inyo to? You're not deciding on your own. You're asking God if it's okay. Ganyan ang prayer ko. Lord, ito ang plano ko. Plano ko to Panginoon Pero plano niyo ba to? Kung ito ang plano niyo sa akin, please tell me. How? How would He tell me? He will tell me from His Word. He will tell me from the Holy Spirit. He will tell me from giving me peace in my heart. There is no hindrance to what He's saying. You see? So lordship means that Jesus Christ must have the preeminence according to Colossians 1:18. So, tatlo ang posisyon dito. Tatlo ang posisyon dito kung ang Panginoon ay Panginoon mo, Panginoon ng buhay mo. Number 1, the Lordship of Jesus Christ puts us in a position of a servant. In John 13, nabigay siya ng example, di ba? Ano binigay niya example? Kahit siya ang Panginoon. Ano binigay niya example? He washed the apostles' feet. Tama? Oh. In fact, when he was about to wash the feet of Peter, anong sabi ni Peter sa kanya? Lord, it must be I that must wash your feet. Oh, anong sabi ng Panginoon sa kanya? If I do not wash your feet, then you're not part of me. Ang sabi niya Anong sabi ni Peter? Then Lord, please wash me all over. Buuin mo na, Panginoon, hanggang ulo. Di ba yan ang sabi niya? Therefore, even if Christ is Lord, He became an example to us as a servant. And therefore,
being an example to us, we must also be a servant. Yan ang gusto niya mangyari. Di ba? Oo. Sa ibang Baptist churches, foot washing is a part of the ordinance. Meron silang baptism, may Lord's Supper, may foot washing. Kasama yan. For what reason? Hindi naman kasama talaga yan eh. Pero for what reason ba't sinasama? Ba't sinasama yan? Upang malaman ng mga members, look, dapat maging servant tayo. Ang ugali natin, ang puso natin, ang isipan natin must be the thinking of a servant. Not a Lord. Isa lang ang Lord eh. Panginoon lang eh. Di ba? Ano yung example na binigay niya sa atin to be servants? Ano yung example? Humility. Humility. Palagay ko, in a way, pinakita ko na sa inyong example ng humility. Sapagkat, ang sabi ng Bible, God resisted the proud but giveth grace unto the humble. The Lord would lift up the humble and put down the proud. So palagay nyo kaya, pagpapalain na ganito, ang MBB, kung ako'y proud, kung mayabang ako, kung itinataas ko yung sarili ko, kahit kailan sa buhay ko, walang nagsimula ako dito, hanggang ngayon, hindi ko itinaas ang sarili ko. Itinaas ko palagi ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Ipinakita ko sa inyo ang ibig sabihin ng humility. Kapag kayo, nire-rebuke ko, hindi sapagkat mayabang ako. Gusto mong pagpalain ng Panginoon? Maging humble ka. The way up is always down. Tandaan mo yan. The way up is always down. Nung araw, nung bata pa ako, mayabang ako eh. Inaamin ko naman yun eh. Grabe ang yabang ko nung araw, kaya binagsak ako ng Panginoon eh. You do not know what the Lord did to me. He did not just teach me to be humble. He humiliated me. He humiliated me. Ipinahiya niya ako. Binaksak niya ako. Para ano? Para gamitin niya ako. Binaksak niya ako, pero siya rin ang magtataas sa akin. Yun ang maganda ron eh, hindi ba? Hindi ako nagtaas sa akin sarili. Ang Diyos ang nagtaas sa akin, pero binaksak niya muna ako bago itaas. Para turuan ako. Kasi mayabang ako nung araw eh. Grabe ang yabang ko nung araw. Naku, terrible. Pero kung alam mo, kung nagpatuloy ako sa kayamangan ko nung araw, wala. Siguro patay na ako ngayon. At kahit kailan, di pagpapalain ng Panginoon ang gawain na gagawin ko. So, ibig sabihin, in the service of God, pride should have no place in our hearts. At sabihin mo sa akin, hindi ako mayabang. But the fact is this, pag sinabi ko na sumunod ka sa prinsipyo ng Bible, hindi ka sumusunod, ano yun? Yabang yun eh. Hindi niyo ba alam? Mayabang ka eh. Anong sinasabi mo? Hindi ko kinakailangan sumunod. Meron akong sariling schedule eh. Hello? Di ba? Oh. Ba't ako mag-soul winning? Bakit? Ipipressure ako ni Pastor mag-soul winning? Eh kung ayaw ko, yabang yun eh. Di ba? Oh. For example, like offering. Pera ko to eh. Di ba yabang yun? Pera mo? Yabang yun? Look, wala akong pag-aari sa mundong ito. Lahat ng nasa akin, lahat ako sa Panginoon yan. At ibinibigay ko lang ang bahagi ng mga pagpapala niya. Ibinibigay ko hindi ko kailanman itatago yan para sa akin sarili. Di ba? Pero, hindi ka pwede maging generous kung mayabang ka. Hindi ka pwedeng
Hindi ka pwedeng sumunod kung mayabang ka kasi ang yabang ganito eh. Oh, meron akong sarili. Yung time ko, sarili ko yan eh. Decision ko yan eh. Di ba? Yung time ko. Hindi ako pwedeng sabihin na gawin mo to. Time ko to eh. Wala kang time. Wala kang time. You spend time. Do you realize that? The time you have now is not the time that you have tomorrow. It's different. Naunawaan niyo ba yan? Sabihin naman sa akin, there are 24 hours a day. Totoo yan. Yung 24 hours tomorrow is different from 24 hours today. You spend time. And when you do not make use of your time in the right way, anong mangyayari? You lost it. And by the way, hindi ikaw nabibigyan ng time. Panginoon. Ano bigyan ng time sa'yo? Tama? It is God that gave you your time. Pag sinabi ng Panginoon, your time is up. Saka dalhin. Sa libingan. Oh, di ba? When you say your time is up, so it puts us in a position of a servant. And one of the character of being a servant is humility. Oh. And when we are humble, the Lord can use us. When we are humble, we become obedient. When we are humble, we become generous. When we are humble, we become loyal. Di ba? Nakikita mo yung taong walang loyalty? Yabang yan eh. Ba't ako magiging loyal sa kanya? Di ba? Oh, yabang yun eh. So, kinakailangan, tanggapin natin that the Lord Jesus Christ alone is our authority. Amen ba? He is our authority. Ang sabi ng isang atheist, alam mo yung Diyos niyo mayabang din eh. Gusto niya, kanya lang lahat eh. Di ba? Oo. Teka. Bakit mo binibilang na tao ang Diyos ko? Ang Diyos ko, Diyos yan eh. Diyos mo din yan balang araw. Sabihin ko sa'yo, ayaw mo, sambahin siya ngayon? Ha? Ayaw mo lumuhod sa Kanya? Darating ang panahon, sasambahin mo siya. Darating ang panahon, luluhod ka din sa Kanya. Naunawaan niyo ba yan? Yung ayaw lumuhod sa Kanya ngayon, ano nakalagay? Sa Philippians chapter 2, verse number 10. That at the name of Jesus, ano nakalagay? Every knee should bow. Yan mang tuhod na yan, ang may-ari niyan ay atheist. Darating ang panahon, luluhod yan. At pag ayaw lumuhod yan, babaliin ng Panginoon ang mga tuhod na yan para lumuhod. Naunawaan niyo ba? O, ibig sabihin, yung yabang ng tao ngayon, wala. Tatapusin ang Panginoon niya balang araw. Kaya ako sa inyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, pagkalalo mo maging humble. Amen ba? Oo. You see that? Number 2, it puts us in a position of an ambassador. So, hindi lamang tayo servant. Ambassador tayo. 2 Corinthians 5:20. Ano nakalagay sa 2 Corinthians 5:20? Now then, tayo, we are ambassadors for Christ. Ano ang gawain ng ambassador? To reconcile man to God. Do you realize that? To reconcile man to God. Kaya tayo ay tinawag na ambassador. Ano ba ang ambassador when it comes to every nation? In every nation, there are representatives to other nations. They are called what? Ambassadors. Believers
are also ambassadors of the kingdom of God and representatives of the Lord Jesus Christ to this world. Bakit may Bible Club? Ang mga yapis, ang mga professional, ambassador yan sa kanilang mga companies. Bakit may campus ministry? Kayo mga estudyante, pagpasok yun sa school, hindi lang para mag-aral kayo, ambassador kayo ng Panginoon dyan. You ought to be a witness there. Amoy kakatuwiran sa akin. Wala po akong panahon mag-aral. May panahon ka. Di ba? Oh, may mga tao na kinakailangan mag-aral ng 1 linggo para pumasa sa isang exam. Grabe ka naman. Oo. Ako hindi ako nag-aaral. Pumapasa ako sa exam eh. Oh. Itong si Wilson Tan, gagamitin ko ang example. Ha? Presidente ng UE, BYI yan, nung estudyante siya. Kahit may exam yan, nagpipits yan sa mga estudyante. Nagtapos siya. Summa cum laude. Binanggit pa niya sa akin, Pastor, para ko maging summa cum laude, hindi na ako pwede mag-Bible study. Hindi. Nag-Bible study pa rin siya. Nag-soul winning pa rin siya. Kaya Luka, ang talino mo galing sa Panginoon yan. Hindi galing sa iyo yan. Hello? Galing sa iyo. Hindi, alam niyo, magulang ko matalino. Oh, really? Tanungin ko yung nanay mo kung ano ang answer na 1 plus 1. Sabihin niya, 2. Matalino ba yon? Lahat ng tao, kahit bobo, alam yun eh. 2 ang answer eh. Correct? Oh. Oh. Ngayon, sabihin mo sa akin na square root ng 1,300,000. Matalino ka, di ba? You tell me the square root of 1,300,000,300,000. Huwag ka magpapakatalino. Mamaya, bigyan kita dyan ng polynomial na multiplication. Magwala ka. Oh. Kita nyo, ako, matagal na ako niya nag-college. Alam ko pa eh. Tandaan nyo, ang pastor ninyo, member ng pilot class ng modern mathematics. Kami ang nauna dyan, di kayo. O, di ba? O, magyayabang ako ha. Ang pastor nyo, ang average, doon sa Form 138, sa Physics, 99. Ikaw, ano? Ang good manners and right conduct ko, may kulay yan, kulay pula. O ano kulay mo? Terrible. Oh, 99 yung physics ko eh. Yung good manners and right conduct ko, may kulay pula, 65 eh. Oh. Hindi bale. Oh. 99 nga ang good manners mo. 65 yung physics mo. Mas patalino ako sa'yo. Magulo lang ako. Di ba? Kaya, ang mga bata, alam nyo, mga bata, yayabang yan eh. Kala mo kung mga sino yan eh. Wag. Bata pa kayo, matuto na kayong magpakumbaba. Hello? Kahit paano pang abutin nyo. Oh. Mga anak ko, alam mo sino pinakamatalino sa mga anak ko? Ito. Yan ang pinakamatalino. Bakit? Naloko ako eh. Ha?
na mautak. Nautakan ako ng gusto. Can you imagine? Ang pastor nyo nautakan ng anak. See? Kapag, alam mo, ang problema ng tao sa lahat ng panahon, pride. Daan nyo yan. Alright? So we are ambassadors of God's kingdom. We are representatives of the Lord Jesus Christ to this world. We bear the name of Christ in our lives and testimonies would either give justice to our faith and glory to God or what? Prejudice others to believe in Jesus Christ. Pag nakita ka ng mga unsaved, snap ka, mayabang ka, akala mo kung sino ka, anong ginagawa mo? Hinihindir mo sila makilala ang Panginoon. Di ba? Wala palang pinagkaiba ako dito eh. You know what I'm saying? Thirdly, it puts us in a position as what? Stewards. 1 Corinthians 4:1 and 2. If you will look at the word stewards in the Greek, ano yan? Katiwala. Pag katiwala ka, hindi ikaw may-ari. Hello? Tama? Hindi ka ang may-ari ng buhay mo. Katiwala ka ng buhay mo. O mga magulang, hindi ikaw ang may-ari ng mga anak mo. Ginawa kang katiwala ng Panginoon sa mga anak mo. Tama? Hindi ka katiwala ng pera mo. Marami yan o kakaunti. Ikaw ay hindi ka ang may-ari. Ikaw ay katiwala. Ginawa kang katiwala ng Panginoon dyan. Di ba? Kaya ang sabi sa Corinthians, we are bought with a price. We are not our own. Okay? So a steward means a caretaker of a property. Any property of value or anything that refers to talent, time, and wealth. God owns all these properties which include us. And we have nothing of our own. Mas okay ba yan? O mas okay yung I am the master of my faith and the captain of my soul? Ano mas okay? Ito? 1 Corinthians 6:19 and 20. Basahin natin. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God? And what? And ye are not your own. Verse 20. For ye are what? Bought with a price. Ano yung price? Ang dugo ng Panginoong Jesus. The blood of Christ is the price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Oh, anong maganda? Yung sinabi roon sa tulang Invictus, ano nakalagay sa Invictus? I am the captain of my soul and the master of my faith. Ano mas maganda? Yung Invictus o itong Corinthians? Ha? You think that what is said in the Invictus is mas okay sa'yo? Do it. Sabihin mo, I am the master of my faith and the captain of my soul. Sabihin mo yan. Oh. Sabihin mo yan sa tabi ng dagat, sana magkaroon ng tsunami. Oh. Sabihin mo, pag nagkaroon ng tsunami, I am the master of my faith and the captain of my soul. Sabihin mo. O ngayon,
Hindi ba nagkaroon ng tsunami last week? Sa Hawaii, sa Russia. May nagawa ba ang Russian government? Isang makapangyarihang bansa, may nagawa ba sa tsunami? Wala. See? Anong ibig sabihin nun? We are nothing. If not for God, we will not be anything in this life. And if you're a child of God, you really have now to consider, I am not my own anymore. I am bought with a price. Mas masarap pakinggan na nasa Panginoon ako. Hindi ba? Mas masarap pakinggan, bahala ang Panginoon sa akin. Mas masarap pakinggan na hindi na ako may-ari ng buhay ko. Panginoon na. Mas masarap pakinggan yon. Di ba? Tama, mali? Alright. The land that we till, the time that we spend, the talents that we use, and the wealth that we enjoy are all what? Are all God's. And if we have these things, praise the Lord for that. And use all these properties for God's glory. Nung Biyernes, 6 na pastor nagpunta dito. Sinabi ko, kayo na lang pumunta, hindi na ako. Kung ako pa pupunta dyan, mahihirapan pa ako. Kayo na pumunta. Nasira yung kanilang building because of the storm. O sige, ilista nyo kung magkano kailangan nyo. Pero mo, ang kailangan, napakasimple ng kanilang buhay, di ba? O, nasira na yung building, nasira na yung bahay. Nagiba na yung, ang kailangan lang 3,000, 5,000. Pwede ba yun? So, anong ginawa ko? Pinagpala ako ng Panginoon eh. Di ba? Alangan namang isungit ko sa kanila yan. Di ba? Alangan namang magsinungaling ako. Ay, hindi. Pinagpala ako ng Panginoon eh. Dapat kong ibigay ang pagpapalang yan sa iba. Ba't ko itatago yan? At alam nyo, sa totoo lang, masaya ako. Mas masaya ako sapagkat pinasaya ko ang mga tao na malungkot, nasiraan eh. Kung maaari lang na lahat ng mga mahihirap na mga churches, tulungan natin magkaroon ng sariling building, gagawin natin. Kaya nga pinapunta ko rin si Robert Redford eh. Saka si Elton John eh. Oh. You know, si Robert Redford, saka si Elton John. Oh. Engineer yan. Structural engineer yan. Arkitekto yan. Para ano? Pumunta kayo ng Puerto Princesa. Nasunog yung building dun eh. Alright? Mag-design kayo ng building. Binigyan tayo ng Panginoon arkitekto rito, ng engineer dito, na lahat ng construction team, binigyan tayo. Para saan? Para sa atin lang? Hindi. Para makatulong tayo sa iba. Binigyan tayo ng pera para sa atin? Hindi. Para sa iba. Sapagkat pag ginagamit mo lang ang pera mo, ang sarili mo, you're selfish. Dapat yan, sa iba, kahit di mo yan kilala, kahit di mo yan ka-fellowship, nangangailangan eh. Am I right? Yun ang ibig sabihin na servant ka, ambassador ka, at steward ka. Kinikilala mo ang Panginoon na Panginoon mo at nakakatulong ka sa iba. O biro mo, kahit na hindi ka cheerful giver dito, nadadamay ka sa pagpapala. Hello? Hindi ka naman cheerful giver, nadadamay ka. Swapang mo naman. Na maging cheerful giver ka na. Para hindi ka lang madamay. Kasama ka. Am I right? Oh, lahat kayo dito. Ano man ang kalagayan mo,
sino ka man, damay sa pagpapala ng MBBE. Damay kayo sa pagpapala sa akin. You see? Yan ang lesson 4 ng The Handbook for New Believers. Bibigyan kayo ng tig-iisa nito. Para mabasa nyo, makita nyo kung ano ang tinuturo, kung ano ang tinuturo doon sa mga bagong ligtas at bagong baptized. For example, nagturo ako dito ng Bible reading. Sinabi ko na mayroong limang bagay kung ano ang salita ng Panginoon sa atin. Ano yun yung mga bagay na yan? Una, sabi ng Bible, sword yan. Di ba? Hebrews 4:12. That the Word of God is a two-edged sword. Di ba? Ayan. Pangalawa, food yan. Pagkain. 1 Peter 2:2. As newborn babes, desire what? The sincere milk of the Word. Pagkain. Pangatlo, mirror yan. James 1:23-27. Nagbibigay ng knowledge sa atin kung tayo ay marumi, makasalanan, guilty sinners, at kailangan natin ng daily cleansing. Itong Bible na ito ang nagsasabi sa atin bilang salamin na marumi tayo, ito rin ang naglilinis sa atin. John 15:5. And you are what? And you are cleansed. John 15:5 ba o 3? And you are cleansed. Ayan, verse 3. Now you are clean through what? Through the Word. Pero doon nakalagay sa James chapter 1, verse number 23. Ano nakalagay doon? Tignan nyo ha. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Verse 24. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, mirror, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Naniniwala ba kayo dyan? Ha? Pinapaliwaan niyo ba yan? Kung di kayo naniniwala dyan, punitin niyo. Tapon niyo yan. Hindi naman kayo naniniwala dyan eh. Basta kayo ng Bible. Okay? Kung hindi niyo pinapaniwalaan yung nabasa niyo, punitin niyo, tapon niyo. Darating ang panahon, lahat pinunit mo na. Wala ka pinapaniwalaan eh. Oh. Number 4, ang salita ng Panginoon is likened to water. Sinabi ko na sa inyo, John 15:3, di ba? As what? As cleansing agent. Water is a cleansing agent. Alam niyo ba yan? Nung araw, hindi kailangan ng tao ang sabon. Water lang. Bakit? Walang pollution eh. Hindi kailangan ng tao ang pabango. Ngayon, terrible, kailangan mo na lahat yan. Kailangan mo ng sabon, kailangan mo ng pabango, kailangan mo ng air freshener, kailangan mo ng Listerine, kailangan mo ng toothpaste, kailangan mo na lahat. Bakit? Mabaho na ang tao. Bakit? Dahilan sa kasalanan. Noon, ang water is a cleansing agent. Number 5, ang Bible is a lamp.
Psalm 119 verse 105. Ano nakalagay? Thy word is what? A lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ang compass natin. Ito ang guide natin. Ito ang constant companion natin sa buhay. Pero Luka, hindi ka pwedeng magbasa ng Bible na hindi ka nagpipray. Hello? At sabihin ko sa inyo, ang taong hindi nagpipray, hindi nagbabasa ng Bible. Ang taong nagpipray, ang kanyang kasama araw-araw, Bible. Why? Because prayer is you communicating with God. The Bible is God communicating with you. Nakanawa niyo? Oh, you see? Tama na muna. Marami na kayo nakuha. Nakalimutan niyo na lahat yung nakuha niyo. Di ba? Oh. Pag na-dismiss tayo dito, sabihin niya, nagawa ko na, nakatin na ako sumunod na ako uuwi ka. Nakalimutan mo na yan. Sa panaginip lang yan. Bukas ng umaga, wala na eh. Wala na ba? Sana hindi. Sana hindi. Ulitin ko uli 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kung hindi ka save, huwag mong isama yung we. Hindi ka kasama dyan. Doon ka sa Revelation 20. Yun ang verse mo. Revelation 20. Di ba? Ito, verse ito ng mga ligtas. Ano yung verse na hindi ligtas? Revelation 20. Tandaan nyo ano kalagay sa Revelation 20? Verse ano? Ayan. And I saw the dead, small and great. Pandak ka, yun nakalagay small. Matangkad ka, yun nakalagay great. Maliit ka, yun nakalagay small. Malaki, yun nakalagay great Di ba? Diyan ka kasama. Kung hindi ka save, save ka ba? Kung save ka, makinig ka ron sa 2 Corinthians 5:10. Hindi ba? Alright. Hindi na tayo mag-i-invitation. Alam ko naman lahat kayo magpo-forward Ang iba sa inyo, hindi naman totoo po-forward nyo So, di ba? Tandaan nyo, hindi tanga ang pastor nyo. Sana maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Kasi ako, totoo ko sa inyo Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Alright?